Narito na si Evie Pig. Kaya 5 na ang miyembro ng pamilya ni Peppa. Ngunit paano kung may isa pa silang miyembro na nakalimutan? Maraming tanong pero huwag mag-alala. Sasagutin natin lahat sa video na ito. Isa sa pinakasikat na tiyora kay Peppa Pig ay may kapatid siyang babae noon pa. Oo, kahit bago ipanganak si Baby Abby, technical na siya ang ikatlong kapatid na babae. Ang kakambal ni Peppa ay pinanganak kasabay niya, pero iniwan sa di malayang dahilan. Hindi alam ng pamilya na kasama pa rin nila siya sa bahay. Nakatago lang. May pahiwatig na minamanman ng karakter ang kanyang pamilya simula pa sa umpisa. At ang malinaw na ebidensya ay ang opisyal na poster na nagpapakita sa pamilyang baboy sa harap ng bahay nila. Sa isang bintana, makikita mo ang batang kamukha ni Peppa na nakatitig mula sa malayo. Maraming tagahanga ang naniniwalang ang masamang kambal ni Peppa ay palaging nagtatago sa bahay ng pamilya baboy at di pa lumalabas. Ngayon, dahil lumipat na ng bahay ang pamilya ng baboy, ano na ang plano ng masamang kambal? Mananatili ba siya sa luma o lilipat sa bagong bahay? Ano tingin mo? Sabihin sa komento. Iniisip ng ilang tagahanga na si Abby, kapatid ni Peppa, ay magiging pangunahing karakter ng palabas. Hindi ito agad mangyayari, pero baka mapansin mong lumalaki ang papel niya. Isipin mo. Si Abby ay nagsisimula na magkaroon ng mas maraming oras sa screen. Sa ngayon, sanggol pa lang siya, pero kalaunan ay gagawa na siya ng mas maraming bagay at ipapakita ang sarili niyang personalidad. Habang tumatanda si Abby sa palabas, mas magiging mahalaga ang sarili niyang mga kwento. Maaring siya pang maging bida sa mga bagong pakikipagsapalaran at makilala ang bagong mga kaibigan. Ipinapahiwatig ng ideyang ito na unti-unting papalit si Evie bilang bida ng palabas. Nandyan pa rin siyempre si Peppa, maaring bilang isang mapagkalingang ate o mabuting kaibigan. Pero mas mapupunta ang atensyon kay Evie. Makakatulong ito para manatiling bago at kapanapanabik ang palabas sa loob ng maraming taon at maabot ang mga bagong batang nagsisimula pa lang manood. Isa itong paraan para lumago at magbago ang palabas, tulad ng totoong mga pamilya. Pero ang pangunahing tanong, Kung magiging pangunahing karakter nga si Evie, papalitan din kaya ang pangalan ng palabas at gagawing Evie Pig? Ano na ang nangyari kay Reyna? Kilala natin si Reyna sa Peppa Pig bilang isa sa iilang tao sa mundo ni Peppa. Sinasabi nating noon dahil naniniwala kaming baka pumanaw na siya. Alam nating si Peppa Pig ay mula Britanya at ang palabas ay nakabase sa Inglaterra. Maraming British na bagay dito at ang Reyna ng Inglaterra ay binatay kay Reyna Elizabeth Ikalawa. Marami sa ating British na manonood ay alam na pumanaw si Reyna Elizabeth Ikalawa noong Setyembre 8, 2022. Dahil dito, marami ang naniniwalang ganun din ang nangyari sa Reyna sa mundo ni Peppa Pig. Ngayon, hindi diretsahang sinabi o binanggit ng palabas ang tungkol dito. Pero may ilang malalaking pahiwatig na maaring wala na rin ang Reyna sa palabas. Matapos pumanaw si Reyna Elizabeth Ikalawa, nag-post ng espesyal na larawan ang opisyal na social media ng Peppa Pig. Ipinakita si Peppa at ang Reyna na tumatalon sa mapuputik na mga lusak sa cartoon. Baka ito ay paraan lang para maalala ang tunay na Reyna. Maaring sinyalis din ito na nangyari ang parehong malungkot na pangyayari sa mundo ni Peppa. At saka, mula noong 2022, hindi na lumitaw ang Reyna sa kahit anong bagong episode ng Peppa Pig. Mukhang hindi lang ito basta nagkataon. Kaya, posible siya isa sa kakaunting karakter sa mundo ni Peppa na pumanaw na. Ibig sabihin, malamang may bagong hari na pumalit sa kanya. Tulad ni Haring Charles III, anak ni Reyna Elizabeth at kasalukuyang hari ng Inglaterra, baka makita pa natin siyang lumabas sa bagong episode sa lalong madaling panahon. Alam na nating lahat na malamang vampira si Madame Gazelle. Hindi tuwirang sinabi ng palabas pero maraming pahiwatig. Halos sigurado na. Tulad noong wala siyang refleksyon sa salamin. Pero hulaan mo, may isang sikat na teorya na nagsasabing mga vampira rin ang mga alaga ni Madame Gazelle. Yun ang magpapaliwanag kung bakit sobrang inaalagaan niya ang mga ito. Kung sila ay maliliit na nakakatakot na nilalang, sinong nakakaalam kung ano ang maaring gawin nila kapag nainis sila dahil hindi sila nasusuklay? At saka, sa chart na nagpapakita kung kailan kumakain ng mga guinea pig, sinasabi doon na mas marami silang kinakain sa gabi kaysa sa araw. Maaring dahil mas gising sila kapag madilim? Baka kaya kailurangan nila ng kasama kahit sa pagtulog. Hindi makatwiran na ang antok na hayop ay makaramdam ng pag-iisa. Pero kung gising siya sa dilim habang tulog ang lahat, iba na yon. Ang susunod na teorya ay tungkol kay Mandy Mouse, isang espesyal na karakter sa palabas dahil gumagamit siya ng wheelchair.
Astig na may karakter na tulad ni Mandy sa palabas. Pero may isang maliit na bagay na magpapaisip sa iyo ng iba tungkol sa kanya. Kahit daga si Mandy at parang tao kumilos tulad din niya Peppa, mapapansin na si Madame Gazelle ay may mga guinea pig na mukhang totoong guinea pig. May iba pang normal na guinea pig din sa palabas. Hulaan mo? Parehong maliliit at mabalahibo ang daga at guinea pig. Parehong rodent. Pero bakit parang tao kumilos ang daga, pero hindi ang guinea pig? Pwedeng karamihan ng daga sa mundo ni Peppa Pig ay normal lang, at si Mandy lang ang kakaiba. Pero baka hindi rin siya palaging ganon. Dahil sa kakaibang bagay na ito at sa wheelchair niya, mapapaisip ka kung dati bang ordinaryong daga si Mandy. Dinagamit din ng siyentipiko ang daga sa eksperimento. Maaring may nangyari kay Mandy, kaya siya nagbago at kumilos na parang tao. Ngunit hindi na rin siya makalakad. Sino mag-aakalang may ganitong kwento si Mandy? Alam mo ba ito? May teorya na nagsasabing ang Peppa Pig ay nasa post-apocalyptic na mundo kung saan halos ubos na ang tao dahil sa climate change o salot. Maring mukhang baliw ito sa una, pero pag nakita mo ng lahat ng ebidensya, hindi na ito ganun kabaliw. Karamihan sa mga hayop sa mundo ng Peppa Pig ay parang tao rin. Nagbibihis, pumapasok sa paaralan at nagtatrabaho. At para sa totoong mga tao, 3 lang sila. Ang Reyna, Pirata, at si Santa Claus. Matapos magsaliksik, nalaman namin ang mga dahilan nito. Alam nating lahat na ang mga bahay sa Peppa Pig ay nasa tuktok ng burol. Ang bahay sa tuktok ng burol ay hindi maginhawa, kaya tiyak may dahilan. Bakit nga ba lahat ng bahay ay nandun? Noon, tumaas ang antas ng dagat dahil sa pagbabago ng klima. Nagdulot ito ng malalaking pagbaha at nagbura sa sangkatauhan. Maring nagtataka ka kung paano nakaligtas sina Reyna, Pirata at Santa kung lahat ng tao ay tinangay ng baha. Simple lang ang sagot dyan. Nakaligtas si Santa Claus dahil sa North Pole siya nakatira. Si Pirata naman ay nasa barkong pirata. At si Reyna ay halos immortal kaya hindi problema ang baha sa kanya. Siguro kaya nasa tuktok ng burol ang mga bahay para hindi pasukin ng baha. Isang litrato sa Peppa Pig ang nagdulot ng maraming teorya. Sa isang episode, binigay ni Mommy Pig ang lumang computer niya sa kanyang mga magulang. Sina Lola at Lolo Pig ay magulang ni Mommy Pig, hindi ni Daddy Pig. Nang pumasok sila sa opisina ni Lolo Pig para ikabit ang computer, makikita sa litrato sa kasangkapan ang isang mas matangkad at isang mas maliit na biik. Ang detalye ay ang litrato ay itim at puti na nagpapahiwatig na luma ng litratong ito. Iniisip natin na baka si Mommy Pig yon, kasama ang hindi pa natin kilalang nakababatang kapatid niyang lalaki. Sa episode na karawan ni Daddy Pig, may parehong litrato sa mesa niya. Kanino kaya ito? Hindi siguro sina Peppa at George, tama? Itim at puti ang litrato kaya malamang kuha ito noong 80s o early 90s. Bakit pareho silang Lolo Pig at Daddy Pig na may ganitong litrato? Seryoso, talagang misteryoso ito. Kung pag-uusapan ng mga lolo at lola, asan ang magulang ni Daddy Pig? Hanggang ngayon sa serye, hindi pa sila lumilitaw o nababanggit ng iba. Pero bakit Tea? Ayon sa iba, hindi maganda ang relasyon ni na Mommy at Daddy Pig sa magulang ni Daddy Pig, kaya hindi sila nagkakausap. Kung ito ang dahilan, dapat nakita o narinig natin ito sa bahay ng kapatid ni Daddy Pig. Pero hindi rin nabanggit ng kapatid niya ang kanilang mga magulang. Ano ang misteryo sa likod ng magulang ni Daddy Pig? Ngayon, ang susunod na tsura na ito ay talagang interesante. Alam naman natin na si Peppa ang nakatatandang kapatid ni George, siya ay 4 na taong gulang at si George ay 2. Napansin mo ba na magkaklase sila? Medyo kakaiba, di ba? Baka si George ay mas matalino at advanced kaysa sa mga kaklase niya, tulad ni Edmund Elephant. Mukhang kaya rin niyang gawin ang mga nagagawa ni Peppa sa klase. Posible siyang munting henyong baboy. May teorya rin na baka may learning disability si Peppa at naiiwan sa ilang baitang. Hindi ito direktang nililinaw ng palabas, kaya bukas sa interpretasyon. Kaya, ano sa tingin mo? Mayroon ka bang mga teorya na gusto mong ibahagi? At gaya ng dati, makikita-kita tayo sa susunod na video.